Kahapon po, nagkagulo ito hong mga kagawad ho ng media, no? Diyan po sa Senado, dahil ho dito sa kumalat po na resolution, di umano, ano? Na naglalayong i-dismiss na po ito hong impeachment trial, ano? Ni Vice President Sara Duterte po makabida, ano po? Diyan po sa Senado. At yung resolution na yon, pinaghahanap po ng mga kagawad ho ng media. At nung tinanong po yung mga senador, unang-una po, tumanggi. Okay? Dininay ho nila na wala hong ganon na resolution na umiikot daw mga kabida dyan po sa mga senador. No? Even the Senate President denied it, mga kabida, no? Na walang ganon. Pero kinalaunan po mga kabida, inamin po ni Senator Bato de la Rosa na meron pong ganong resolution na pinaikot ho dyan po sa mga senador, mga kabida. In fact, ito hong si Senator Jingoy Estrada po, inamin po niya na nakatanggap po siya ng kopya, no? At ni-review daw niya ito hong kopya po, mga kabida. Okay? Now, ito hong si Senator Bato, mismo siya nagsabi na nanggaling po sa kanya ito hong resolution. Okay? Ito, basahin ko lang po ang balita mula sa GMA News Online, mga kabida, no? Ang sabi po dito, Bato admits initiating Senate reso to dismiss VP Sara impeachment case. Okay? Ito, babasahin ko lang po, mga kabida. Senator Ronald Bato de la Rosa on Wednesday admitted that he was behind the Senate resolution seeking to dismiss the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Galing yun sa office ko. Okay, malinaw po yun, mga kabida. He told reporters in an ambush interview, okay, De La Rosa, and a known ally of the Duterte family, firmly nod when asked if he was the one who initiated the drafting of the resolution. Okay, ang sabi po niya dito, meron akong pinagtatanungan ng mga kasamahan, kinukonsulta, as if he has gathered enough support from fellow senators. De La Rosa said he'll provide information once the number is seizable. Ayun, yun yung sabi po niya, no? He also said that he would still evaluate if he would file his own version of the resolution, noting that same senators have also made their own draft which may all be incorporated into one. So, sila pala lahat. O kung hindi man po lahat, marami po sila, na meron pong kanya-kanyang mga draft po, mga kabida, para dito ho sa pagbasura ho sa impeachment case laban ho kay Vice President Sara Duterte. Ayun. So, ang sabi po dito ni Optic Politics, meron daw 19 senators out of 23, mga kabida, ang gusto na pong ibasura ito hong impeachment case laban ho kay Vice President Sara Duterte. So kung ganung karami, ito hong mga senador, malinaw po, overwhelming po, mga kabida, na hindi na po magtatagal ito hong impeachment case ni VP Sara dyan po sa Senado. At malinaw po kung ganun karami yung mga senador na gusto kong patayin kagad ito hong impeachment, wala na po tayong aasahan, most likely pagdating ho ng June 11 po, mga kabida, yung petsa na itinakda po ni Senator Cheese Escudero na babasahin ito hong articles of impeachment po ng mga kongresista, ito hong membro po o mga membro po ng prosecution panel na inimbitahan po ni Senator Cheese Escudero dyan po sa Senado on June 11, 2025, mga kabida. Kasi unang-una po, what's the use of initiating the impeachment trial kung hindi naman lang ito matatapos sa 19th Congress, mga kabida, Kasi ilang araw na lang po yan Okay? Shall we say, maumpisahan po ito June 11. Tapos mag-CNDA po sila, mag-adjourn po sila on June 12, Diba? So walang silbi.
So, hindi po matatapos yan. So, kung hindi po matatapos yan, parang makukonsiderang ano na yan eh, terminated na yan eh. Kasi ho, ang sabi po ng rules po mga kabida, no? Okay, dyan po sa Senado, pag anumang mga usapin, dyan po sa Senado, halimbawa sa 19th Congress po, ano, kung hindi po yan matatapos mga kabida, okay, pagdating ho ng adjournment, automatic na terminated na po yan. Kabilang na po dyan ito kung impeachment mga kabida. So, most likely, kung hindi po ito matutuloy ngayong kongreso na ito, automatic na po yan na mag-antay ho tayo ng 1 taon. Okay, para ho maumpisahan muli ito hong pag-initiate po ng impeachment complaint laban ho sa Vice Presidente po mga kabida. Kasi, unang-una po, nagkaroon na po ng proseso, ano? So, counted na po yan. And since hindi ho matutuloy po ito, so meron pong 1 taong ban, mga kabida, para magsampa po ng impeachment complaint laban sa isang impeachable officer. Okay? So, yun, parang malinaw na po sa akin, mga kabida, na talagang wala na talaga ito hong impeachment complaint o impeachment case po ano, ni VP Sara. At wala na po ito hong mangyayaring trial dyan po sa Senado. Ano? Habang nalalapit yung araw sa kanila hong adjournment, parang tumitindi yung linaw po sa sikat pa ng araw, ano, yung sitwasyon po ng impeachment trial po ni VP Sara, no, diyan po sa Senado mga kabida. Kaya nga tigil-tigilan na po ano ng mga advocates po ng impeachment versus VP Sara. Yung kanila pong kahibangan mga kabida. Wala na pong mangyayaring impeachment trial diyan po sa Senado, ano. Okay? At hindi lang po 1, 2, 3 mga kongresista nagsasabi niyan, ano? Dami Dami na po. Okay? Ang dami na po na malabo na po itong impeachment po, ano. Kahit na itong mga legal experts po, ano, sila po mismo nagsasabi na malabo ang impeachment trial, ano, ni VP Sara. Aside from yung kalaban po ng mga senador, ito hong time, oras po, panahon, kalaban po ng mga advocates po ng impeachment versus VP Sara, yung numbers po ng mga senador. Kasi wala ho sa panig nila yung numbers eh. Nasa panig ho ni Vice President Sara Duterte po mga kabida, no? Yun yung malinaw po. Yun palang sinabi ni Senator-elect Marcoleta po mga kabida, na para bang meron na po siyang assurance, itaga nyo sa bato. Okay? Parang ganun eh. You know? Wala hong mangyayaring impeachment at talo na po ito hong impeachment po ni VP Sara mga kabida. Hindi ho matatanggal, maalis sa pwesto ito hong si Vice President Sara Duterte. Yun, sabi po ni Senator-elect Rodante Marcoleta, no? Sa kanya hong speech doon po sa The Hague, Netherlands, mga kabida. Okay? So, kalimutan na po natin yan. Huwag na po nating i-google yung panahon po natin dyan sa impeachment na yan kasi wala na po eh. Walang panahon na po ang Senado po, mga kabida, para dyan sa impeachment po laban kay VP Sara. No? Ang pagtuunan na lang po natin ng pansin, mga kabida, kung paano ho maihaon, okay, ng gobyerno ang ating mga kababayan dito ho sa problema ho natin sa utang, mga kabida. Kasi parang lugmok na ho tayo sa utang eh. In fact, based ho doon sa calculation po mga kabida, nasa 16.75 trillion pesos na po ano, yung utang po ng Pilipinas as of today. Okay, as I speak, mga kabida, no? Nasa 16 trillion na po. Ang sabi po ni Congresswoman Kimbo, ano, na at the end of 2025, yung ating utang po ay papalo na po sa 17 trillion pesos po. Mantakin nyo yan. Ano? Paano ho natin yan babayaran? Okay. Plus, meron pa pong nakaambang uutangin ng gobyerno na nasa 700 billion
pesos, mga kabida. Okay? So, lugmok na po tayo sa utang. Okay? So, yun yung asikasuhin po natin at pagtuunan po natin ng pansin paano tayo makasurvive dyan sa utang na yan, mga kabida.